Magandang araw po mga kaibigan. Nandito na naman po ako. At yung ating mga viewers na nagre-request, yung kung hindi man po agad natin na iluluto yun, pero nakalinya na po yung iluluto. Ngayon po kasi nauna po mag-request itong si kaldareta. Gusto niya ng kaldareta. Ngayon, naghanap po ako magandang klaseng beef na malambot. Ito po una nating gagamitin. 1 kilo po ito na beef na tenderloin. Meron po tayong carrots at saka potato, tomato, garlic, bay leaf, fish sauce, red bell pepper, onion, at ito po yung atsuete. Nilagyan ko na po ng warm water para mamaya ilalagay na po natin siya lamasin. Kaya hindi ko muna inanot, baka sabihin madumi kamay ko. Tsaka black pepper. Ngayon, ang kaldereta po namin na nakagisnang ko po sa Miguel Bulacan, may gata. Wala po siyang tomato sauce, pero kamatis po kami. Tapos, ito po yung pinakapangalawang gata. Ito po yung unang gata. Kasi may nabibili po kami na siniseparate yung pagpiga sa unang gata, tapos ito pangalawa. Kung kailangan natin dagdagan pa ng tubig, hindi na tayo tubig maglalagay. Ito ng pangalawang gata. Ngayon, ang gagawin po natin, ipa-fry po natin muna ito para hindi tayo maano sa oras. Unahin po natin itong i-fry. Ang gagamitin po natin oil, oil po ng coconut. Kasi kaldareta po siya. Ngayon, ito po, lalagyan na po natin sa frying pan. Ito na po, lalagyan na po natin sa frying pan. Coconut oil po ito. Ayan. Ito po, una po natin i-fry yung bell pepper. Susunod-sunurin kasi natin. Ito yung hindi ma-messy. Ayan. Ito po, atin na muna siyang hahanguin at isusunod natin yung mga potatoes. Ang bango. Tama po, nagkulay na po siya. Nagbibigay siya ng magandang kulay sa kaldereta. At saka lalasa po kaagad sa karne. Yan, set aside muna natin. Sunod na po natin itong i-fry. Ngayon, medyo luto na po ito kasi inuna ko po itong potato kasi medyo malaki siya. Medyo matagal makiluto. Susunod na po natin itong carrot. Napansin nyo marami itong potato at carrot kasi wala po tayo ibang gulay. Ikakagulay na natin yan sa ating kaldereta. Hindi po kami sa gulay. Ito po, hintayin po natin siyang maluto. Medyo golden brown natin siya ng konti. Ang bango. Ito po, maya ng konti, hanguin muna natin. Isusunod natin yung meat, yung baka natin, yung loin. So, ang gagawin po natin, bago natin siya i-fry dyan, ng magya, timplan po natin ang salt. Hintay po natin yun maluto. Timplan po natin ang salt ito bago natin i-fry. Ayan. At saka black pepper.
siya malasa. Ilalamasin ko na malinis ang kamay ko. Maya-maya ang hugas. Kaya ang kuko ko pud-pud ka o hugas ko. Ayan o, paminta lang po yung sumuot na yan. Ayan po natin siya maliit ang butas. Tatansyahin nyo lang po kasi maglalagay tayo ng patis. Konti lang para pag na-fry siya, malasa siya. May dala na siyang alat sa karne. Bago natin siya isangkot siya, ipa-fry ng bahagya. Ito po, atin na po siyang haluin. At nag-brown na siya. Tama-tama lang. Ito na siya. Wow. Ito na naman. Dito po sa pinag-fryan natin, hindi natin i-fry yung karne. Yan po, ihuhulog na po natin siya. Kaya po sasarap ang kaldereta natin. Tapos dahil siya mag-inang bagya, natin po ang lasa. Nagbibigay po ng aroma doon. Ito po, baka po nagtataka kayo kasi yung mga nagkakaldereta, pinalalambutan muna sa pressure cooker o sa dahan-dahan ng apoy. Ito po ang version ko. Kasi yung pong na-fry mo na medyo nababrown, nagbibigay po siya ng lasa, yung aroma, tama. Kaya matitikman niyo po na kakaiba ang kaldereta natin. Version ko po ito. Medyo i-brown natin ng konti bago natin isangkot siya. Konti pa. Ito po, atin natin siya mahina. Brown na siya. Masarap na siya sa kaldereta pagkakayan. Tayo magigisa sa pinagprutuha kasi yan po ang lasa. Yan po isa sa mga sikreto. Kaya inuuna natin i-fry sila lahat. Tapos sa bawang po, hindi po natin kailangan i-brown ito kasi dito na siya babawi ng lasa. Sunod-sunodin na po natin sibuyas, bawang hanggang sa malantas yan. The more marami po sibuyas, bawang, mas maganda. Ito po, lalagyan na po natin siya ng kamatis. Hindi po tayo maglalagay ng tomato sauce. Ang kaldereta po namin sa Bulacan, fresh tomato po ang lalagay namin. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo, pero subukan nyo lang po i-try itong recipe ko na gamit ko sa aming mga inolo. Pero yung pagpa-fry na ganito, bago isa, version ko po yun. Sila po nilalaga muna, pinalalambot. Pero kung gawin ko po ito, iba ang dating ng lasa, mas malinamnam. Kaya hindi naman tayo naglalagay ng bacon o ng kahit na ano, lalo pong masarap. Kasi nagbigay ng sarap, yung pong pinagprituhan na yan, nagkaroon ng aroma.
Yan. Lulutuin lang po natin si kamatis. Yung lutong-luto. Ngayon, takpan po natin siya para maluto ng mabuti. Ngayon, atin na po siyang ilalagay. Maluluto na po sila ng sabay-sabay nitong kamatis. Yan, kakaiba po ang style natin sa ibang nagluluto ng kalderetang baka. Ngayon, i-slow fire po natin kasi tenderloin lang naman ito. Madali po ito maluto. Mga 30 minutes po, luto na siya. Pero mamaya po natin siya ilalagay pagka luto na siya. Ilagay na po natin yung black pepper pa ulit na tira ng pinag-marinate natin bago natin i-fry. At saka yung laurel habang nasasapot siya. At ito po ang patis na nagdadala ng lasa. So, mga 2 kutsara, 2 tablespoon po yan. Ngayon, depende sa inyo, mag-add kayo na kasi nilamasan natin na asinto bago ipinray. Ganun lang muna, konti-konti muna para kung matabang, madali tayo mag-adjust kaysa sa maalat. Kasi pagka maalat, magtutubig ka, magsabaw, nawawala yung linamnam niya, nababawasan yung sarap. Ayan, yan natin siya. Ngayon tayo magsasapot siya after fry nito. Meat na gagawin natin kaldereta. Cover na po natin. Dahan-dahan apoy na po yan. Ito po, checkin natin. Naka 10 minutes na siya. O, see, nagsabaw. Ang ganda ng pagkakasangkot siya natin. Yan na siya. Hindi na natin ilalagay yung pangalawang gata. Yung unang gata na lang. Kasi dito pa lang mapapalambot na siya sa kanyang sariling tubig ng karne. Ipinray po natin yan, ha. Pero kailangan talaga mainit ang apoy para hindi mag-ano siya. Magtubig habang piniprito. Ang tamo, lumiit na siya. Ngayon na, laki-laki niya. Ako, kalinang lang. Takpan po natin hanggang sa lumambot. Mga kaibigan, meron po akong na-miss na ilagay sa kaldereta. Pwede po nating ihabol ito. Nadidistract po ako kasi may mga bisita po ako dito. Kaya gusto ko po nagluluto, solo ko lang, tsaka yung anak ko lang. Ito pong luya, pinray ko na, pero isabay nyo sa pagigisa. Ganun lang, ito lang po siya. In-fry ko, ihahabol natin. Tsaka itong Reno liver spread, later natin ilalagay. Ito po, ahabol natin. Yan. Sasama niyo po yan sa pagigisa. Kasi nung nag-prepare ako, may mga dumating, ang mga bisita, kwento-kwentuhan, na-miss ko na yung mga dapat ilagay. Pero ito lang naman po. Kasi nung tikman ko, parang kaiba yata kakwa. Ito, isa sa mga nagdadala ng lasa. Ngayon, dahil malambot naman na si karne at magandang klaseng karne, ito yung tenderloin, i-simmer lang natin ng mga 5 minutes itong luya. Tapos lalagyan na po natin yung mga ibang ingredients katulad ng gata. Ito po, lalagyan natin siya na atsuete. Kung napansin nyo, ang ganda-ganda ng kulay niya kahit wala pa atsuete. Kasi yung pong bell pepper, pinrito natin at saka yung carrots, nagbigay siya ng magandang kulay. Ngayon, lalagyan po natin ng konti pa. Yung atsuete na binabad natin sa warm water. Yan. Ngayon, ilalagay na po natin kaya hindi po natin ilagay agad kasi na-fry na, yung lasaan dyan, madudurog siya.
maganda yung pagluto na, ilalagay mo siya, total ang lasa nandiyan na dahil na-fry na nga natin sa mantika. Mantika ng coconut oil. Ayan siya. Yun. Ilalagay natin yung unang gata. Ayan. Isang nyug lang po ito. Ayan. Ayan. Pwede na natin siyang lakasan ng konti apoy kasi ready na siya. Ito na, pakukuluin lang natin. Tapos, later, ilalagay na po natin si patatas tsaka si carrots. Kita nyo na, nagsabaw. Wala akong isinabaw. Cover po natin siya. Ito po atin na siyang isusunod si Reno liver spread. Isa po sa nagdadala ng lasa ng kaldereta natin. Sorry po doon sa na-miss na ingredients, pero hinabol po natin. Ipin-dry ko muna siya. Ayan, i-mix na po natin siya. Dapat yung gata. Yung bango-bango. Ito na naman ito. Kita nyo, nagsabaw na naman siya. Ipin-dry natin siya nang wala naman siya sabaw. Lagyan po natin yung liver spread. Isa sa nagdadala ng lasa. Wow, yummy. Siyempre po, ito, hindi kumpleto ang kaldereta kung walang sili. Yan. Medyo marami pa akong sabaw, pero okay lang, masarap naman yan. Takpan natin ng konti para si sili, kumalat ang anghang niya, tamang-tama. Natin ng caviar. Ito po ang final. Ilalagay na po natin sila, carrots, at sila potato. Yan. Naku. Ito na naman po ako. Naamoy ko na naman. Hindi po ako tumitikin. Titikman pa natin ng kaldereta ko talaga. Super sarap ito. Muntik na mamisin yan. Kaya sa susunod, pag nagluto tayo, walang bisita. Nadidistract yung diskarte ko. Ay, sarap. Titikman po natin ang alat niya. Pagkakulang sa alat, kasi minarinate, ay pinray ko po na may salt at saka black pepper. Tapos nag-add tayo ng patis. Huwag na kayo maglalagay ng mga artificial na bechin or kung ano-ano man dyan ng mga brand na pampalasa. Eh, malasa na po ang karne. Atin na po siyang titikman kung tama ang alat niya. Oh, Diyos ko, ang hang. Sarap. Uy, sisili na naman. Ito na naman po. Ang sarap. Grabe. Hindi na napigil. Sinulpak na isang kutsara. Nagmumura na yung aking mga bilbiltini. Ito na. Madadagdagan na naman yan si mga donut dito. Ang sarap. Sabi ko, hindi ako kakain ng kanin. Pakikita ko lang sa inyo, kakainin ko lang yung luto ko na yung patas, ganun-ganun. Pero nung matikman ko, hindi masarap pag walang kanin. Ang sarap pag may kanin.
Ayun na po, papatayin na po natin yung apoy. Switch off na po natin. At atin na po siyang sisintensyahan. Oh, sarap. Naku po, Diyos ko, eto na naman po kami sa eating portion. Pwede po ba next time wala nang eating portion? Tingnan niyo po yung bill ko, nagmumura na. Hindi na kaya ni Batman ito. Sige po, mag-start na po tayo. Talaga naman po, kahit ako nasasabit ng tikman siya. Diba? Kanin. Kukuntian. Dadayain ko po yung kanin, ha? Ganyan lang. Kasi nalapad na ako. Grabe. Ayan. Kunti lang. Ayun. Atin na po siyang sisintensyahan. Naku, Diyos ko, one of my favorite. Buti na lang, wala na akong clear ang aking uric acid. Kasi nag-stop akong kumain to, sabi ng doktor. Pero meron po akong isi-share sa inyo. Meron na akong nakuhang herbal. Kasi yung nagdadala sa akin, naubusan sila. Naghanap pa yung, pinaghanapan niya yung anak niya, kaninang maga, dala-dala. Ngayon, magbibideo po tayo niyan para yung po may mga problema sa health. Ma-share natin yung kung ano yung bakit ako healthy. Mag-60 na ako next month. Pero healthy pa rin. Kaya ko pa pong makiat ng puno ng nyug. Pag kita niya, nagpipintura ako dito. Sabi nga isa natin, Wonder Woman ako. Kaya ito po, pinturang brown. Doon sa gate namin. Kasi nagpapatayo kami ng tindahan ng bigas. O meron din puti-puti. Kasi nagpapintura po akong ganyan sa mga cabinet na anak ko. Ngayon, eto na po. Parang ang sarap-sarap naman talaga. Wow! May kulang. Red wine. Ako, tingnan nyo naman, 30 minutes lang natin inuluto. Sarap na. Napakasarap. Tamang-tama po yung anghang, linamnam. Naglalaban yung alat niya, tsaka yung tamis na konting tamis nung coconut milk. At saka po yung liver spread. Napakasarap po itong ano to. Itong kaldereta natin ito. Ayaw na yung kanin. Sarap. Yum. Ito naman pong carrots. Mahilig ako sa gulay . Napakasarap naman po talaga. Magluto na po kayo nito. Kaya lang, dahil nagka-guess nga ako, may na-miss akong isa. Ito nga pong sabi ko, parang ang amoy iba. Mabango, pero hindi pa ako satisfied. Chinik ko, wala yung luya, yung ginger. Ay, nag-fry po ako, kaya pinakita ko sa inyo, inad po natin. Ito na po si luya, gusto ko kinakain yan. Yummy. Sarap. Samahan pa natin ng konting kanin. Yummy talaga. Love it, love. Ito pa isa. Sarap. Kung napansin nyo po ito, kasi ako po gusto ko yung medyo crunchy. Hindi ko masyado siya. Yung fry niya, tamang-tama lang, hindi siya yung lumambot. Pero talaga naman po sarap. Yung liver spread at saka yung ahang dito, nagdala. Diba? Ang sarap. May kulang nga yung red wine. Nung sa Oman ako, halos gabi-gabi po. Para makatulog kasi mahirap mag-isa sa malayo sa pamilya. Luluto ako pero wine ako ng wine. Pamaya-maya tulog. Siguro isa rin siya nakatulong na maganda circulate ng blood ko. Yun po advice ng mga doktor kong customer sa parlor. Mga Indian. Magagaling po mga Indian na doktor. Sarap talaga. Saan na kayo? Hindi ko na na-imbita kumain. Sobrang excited. Di bali yung panghuli sa inyo naman ngayon. Lagi kayo dati una. Hindi inaalala kasi mga donut ko pag umuupo ko. Ilang layer na po ito. Grabe na. Kado luto. Diba yan?
Ang sarap po talaga. Dahan-dahan muna ako sa kanin ngayon kasi nakita ko yung pisngi ko, yung laki-laki na. Pull mo na po siya. Baka sa susunod, hap muna ako. Sarap. Yummy. Ang linamnam. Talagang pagkakaldareta, napakalinamnam. Talagang hindi kayo mapapaya sa mga guest nyo. Ito. Ang linamnam po. Ito po sili, oh. Isa sa mga paborito. Sa susunod pa, pakikita ko sa inyo, kakagatin ko sili ng press. Natutunan ko sa kaibigan ko sa Oman. Pilipinas siya, Lucana. Ang sarap ng kain niya si sili. Ang sarap naman talaga. Naku. Sasabihin nyo na naman, lahat ng niluto ko na isinyer ko sa inyo talagang napakasarap. Talaga naman po, plano ko isang piraso lang kakainin ko. Ngayon, dadayain ko na naman. Magagalit na sa akin si Batman yan. Siya na lang lagi ang dahilan ko. Red wine talaga katapat nito. Yung anghang niya, linamnam niya. Ang sarap ng steak niya, oh, yung laman. Kasi tenderloin siya eh. Parang lasang ano na siya, yung atay, yung laman niya. Oh, sarap po. Yun talaga. Itong mga alaga ko dito sa bahay, yung guest ko, buti umalis na. Kundi walang matitira to para sa mga alaga ko, nakaabang din. Hinintay muna ako makakain. Ang sarap po. Yung sunod po, lutuin nyo na to. Yung nag-request ng kaldareta, nauna po siya noong pa. Ngayon, dahil busy po kami kasi nagpaparenovate ako, tapos ngayon nag-additional ako magbibigasan kami dito sa harap ng bahay namin. Kasi sayang naman yung place namin, masyadong matao dito. Marami naghahanap ng bigas, kaya magbibigasan kami. Yung dalawa kong anak, sila ang mag-angapital dyan. Tinutulungan ko lang po sila mag-start kasi magandang business yung bigas. Ito na po, napakasarap talaga. Parting ko. Yummy talaga. Ang sarap-sarap po. Pag nagluto kayo ito, pag natikman nyo, parang ayaw nang magbigay. Kaya yan. Ang laki na ni Batman. Sumanig na rito sa akin donut. Naubos ko rin. Ang sarap naman po. Kain na. Luto na pa kayo ng kaldereta nyo. Isa pa rin po ito sa putahe na kung magtatayo ka ng karinderya o restaurant, may pagmamalaki niyo po itong style nito. Basta wag niyo po kakalimutan yung luya. Nakalimutan ko pero hinabol ko. Kasi yung amoy sa ito, ang bango-bango pero parang may kulang akong yung hinahanap sa amoy. Ano naalala ko? Kasi hiwa-hiwa, may mga guest ako, tanong-tanong, usap-usap. Nagkutay mo na, ganito-ganito. Namiss ko tuloy. Mabuti na lang, magaling ang memory ko, tsaka yung pang-amoy ko. Ayun, nahabol. Kasi pag wala luya, hindi kaldereta. Isa pa yan sikreto ng kaldereta. Yung luya, tsaka Reno liver spread. Tandaan niyo po, hindi kami naglalagay ng tomato sauce. Fresh tomato po ang masarap. At saka yung hinog na hinog po ilagay niyo. Talagang magbi-blend ang lasa niya. Grabe sarap. Grabe linamnam. Yung alaga ko, nangangalabit niya. Paano mga anak itong si Sam? Nangangalabit na, oh. Nakakaabang na sila. Ang sarap. Ang sarap nung tenderloin na yan. Ang lambot. Tamang-tama. Tama yung lambot niya. Ayoko yung malambot na malambot para wala akong nangunguya. Masarap yung chewy ka nga. Masarap talaga naman. Tapos, yung sauce nyo, himutin yung ganyan. Wala kayo ititira kasi manghihinayang kayo. Ito na siya. May chili pa yan. Sarap. Matatawa isa kong anak ko. Adopted ko yan. Nagalit na. Yung aking alaga. Ang sarap. Sa susunod po yung nag-request na apitada. Lulutuin natin apitada.
saka asado. Ang sarap po naman. Kain na po kayo. Magluto na po kayo niyan.